everyone! Welcome to my tarot reading channel, Yang Sacred Space. Sa lahat ng aking mga clients from local to international at sa aking mga subscribers, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gagawin po natin ngayon, tayo ay mag-tarot update kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ating tingnan ang kanyang mga kaganapan sa kanyang career ngayon, kung ano na po yung mga nangyayari po sa kanya. Maraming nagtatanong tungkol sa kanya kung kumusta na po ba talaga si Vice President Sara Duterte Carpio. Ano po ba talaga yung totoo niyang nararamdaman, yung talagang mga naranasan niya ngayon. So, yun po ang gustong tingnan or malaman ng aking mga subscribers. So, kadalasan naman ito talaga yung mga subscribers ko ay mga Duterte supporters. So, ngayon, atin pong basahan si Sara Duterte Carpio. But, yun nga, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa. May spellcasting ako, may life coaching about self-growth development, may feng shui audit sa land formation at saka building formation, at may base chart reading ako. Ang base chart reading ay ito po ay blueprint ng isang tao. So nagbe-base po ito sa ating birthday at saka oras ng ating kapanganakan. So ito po, ang blueprint na to ay at pattern po ito para sundin natin patungo sa ating success. Ngayon, may energy healing din ako, kasama ang Reiki healing na binabalik-balikan po sa aking mga clients. So, ang Reiki healing kasi, ito ay maka-remove, maka-cut at maka-dissolve po sa lahat ng mga bad energies from past life until hanggang dito sa generation na to. So, kasama na ang mga ancestral karma, past life karma, mga lahat ng klaseng bad karma from past to present. So, ito ay maka-remove sa lahat ng mga, yung mga tao kasi, yung iba, na ano ba, yung nagtataka sila kahit anong hard work nila, wala pa rin silang pera, lahat naranasan, may mga misfortunes, mga ganyan. So, posible po yan ay symptoms po ng ancestral karma at saka past life karma, or may nag-black magic sa'yo. So, ang Reiki healing, yan po ang isa sa pinaka-effective way na mawala po yan ng mga ganyan, na ma-resolve po yan. So, yun po. At ngayon, atin nang simulan ang reading kay Vice President Sara Duterte. Parang napubulol na ako kasi galing pa po ako sessions po. So, mula umaga hanggang ngayon. So, ngayon lang ako, break time ko. So, binigyan ko ng oras talaga ang basahan si Vice President Sara Duterte Carpio. Ngayon, tingnan natin ang mga kaganapan niya. Okay. Okay. So, inaakala ng mga kaaway niya na mawawala siya sa pwesto, pero andyan pa rin. Nandyan pa rin. Hindi pa rin maano kasi nag-reverse ang 5 of Pentacles. So, wala silang nagawa. Andyan pa rin. So, sa past niya, pag-usapan natin, na na-accept na niya at sinusurrender na po niya sa Panginoon ang mga susunod na pangyayari sa kanilang panimilya at sa kanilang career. Ang focus niya sa nangyari po sa kanyang papa. Pero hindi po niya pinabayaan ang ating bansa. So, issue lang po yon na parang wala siyang ginagawa. So, kasama na po yon sa mga nangyayari po sa kanyang papa. So, yung mga issue sa kanya ay mga gawa-gawa lang.
So, akala ng iba na mawala siya sa pwesto dahil sa mga issue, dahil sa mga ginagawa ni former President Rodrigo Duterte, but andito pa rin siya. Ngayon, sa kanyang present, talagang matapang po si BP Sara. So, kahit lack of structure o authority siya ngayon sa kanyang career, not in control po siya. Wala po siyang control sa kanyang career kasi nga, parang na-staple siya sa bureaucracy. Ibig sabihin yung hierarchy, yung multiple levels of authority. Marami na nasa ibabaw niya na mga posisyon. So, yun nga, ayaw niya sundin yon kasi nga labag yon sa kanyang values at beliefs. Yung mga pinagagawa ng nasa itaas niya. So, china-challenge niya ang status quo. So, ibig sabihin yung normal. So, yung normal at habitual na ginagawa ng mga politiko, ibang politiko na sunod-sunuran sila, bayaran, mga ganyan, binabayaran para sumunod. So, hindi po yan style ni BP Sara Duterte. So, matapang po siya, pinaglaban niya ang kanyang values at beliefs. So, marami po siyang kaaway. Kaya ngayon, maraming gustong mapabagsak siya, nagtutulong-tulungan silang lahat. So, para ma-enjoy nila yung pera ng bayan. Kasi pag may Duterte na nanatili sa pwesto, hindi sila dire-diretso na magawa kung ano mang gusto nilang gawin. So, pinagtutulungan nila po si Sara Duterte. So, alam na natin yan lahat. Ngayon, ang kanyang mental at emotional state ay pa rin, yung parang malakas pa rin ang kanyang loob. Minsan, ma-drain siya or ma-overwhelm sa mga nangyayari ba sa kanyang pamilya, sa kanyang career. But, still, pa rin siya, yung matatag, palaban. So, ang advice lang kasi sa card na to may advice na kailangan pa rin niya ng iba na mag-nurture or magbigay advice po sa kanya. Yung tungkol sa yung paano coping strategies ba na i-manage po ang kanyang emotional stress na nasa ilalim niya na talagang hindi niya pinaghahari sa kanyang aura ang kanyang stress. So, parang pinagpaliban niya ang kanyang stress. Tuloy-tuloy lang siya, laban, ganyan. But minsan, mahirap rin kasi ganyan kasi nga baka yung yung pumutok or yung magbigla na lang mag-breakdown. But sa naman niya sa personalidad ay malabo pong mangyari yan, pero hindi ibig sabihin na matapang siya, palaban siya, hindi siya na stress. So na-drain po siya at na-overwhelm. Ngayon, may nakikita ako sa incoming sa near future niya na may taong darating na mag-mentor po at mag-guide po sa kanya. So it's about spiritual or philosophical guidance at marami siyang matutunan dito kung paano niya i-navigate ang kanyang career, kung paano niya ipaglaban at paglabanan ang mga pangyayari ngayon sa kanya. Na hindi lang ang career ang kanyang iniisip, kundi pati buong pamilya. So napaka mahirap po sa kanya talaga yung sitwasyon ngayon. But may nakita ko dito sa environment card na katapusan. So, ang cunning, trickery, manipulation, matatapos na po, malapit na po. Hindi man sila nawala, nasa paligid pa rin at gumagawa pa rin ng mga issue, basta lahat na ginagawa para mapabagsak po ang isang Sara Duterte. But, yun nga, hindi nga pinagbigyan ng universe. Kasi ang universe naman kasi nakikita lahat mga pangyayari. So sa kanyang card, nakikita ko na nagpabor po sa kanya ang universe. Nagpabor po. So ito pong card na to ay katapusan po ng cycle. So bad cycle sa kanya yung nakaraan. So papunta na po siya sa yung good luck cycle.
So, malapit na pong matapos. Kasi may nakikita ako dito. May nakikita ako dito na ano, yun bang, yung isa, na may nakikita ko ditong ano sa daan na may disgrasya or putukan na mga pangyayari na ito ay hindi mga Duterte. Nasa paligid kasi ito ni Sara Duterte. Mga tao na galit sa gobyerno. So, may nakikita ako ditong parang kaguluhan. Kung hindi man siya makapasok ngayong 2025 sa 2026 na yung ipaglaban nila, yung gusto nila, yung tama. So may nakita ako ditong kaguluhan ng mga pangyayari sa ano sa kalsada ito eh. Nakita ko na ano yung may aksidente or may putukan ganyan. So parang may madisgrasya ba or baka may mawala or may mawala na isa sa mga kaaway po ng mga Duterte. So nakikita ko dito kasi nasa environment card po ito ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. May mga tao sa paligid na sobra talaga yung ano, yung hindi lang sa Duterte sila kundi mga tao bang galit talaga sa gobyerno ngayon. So parang may gulo akong nakikita, may putukan sa kalsada, may madisgrasya ganyan, may aksidente. Basta i-clarify nga natin ito. Hindi ito kasama. So yun nga. Gusto nilang pabagsakin kung sinong nakaupo ngayon. Gusto nilang mawala. So parang nag-iinit na talaga yung mga tao. So ito ay grupo ito na galit sa gobyerno ngayon. Na parang may hidwaan, may awayan. Sa kalsada ito eh. May nakikita akong disgrasya or yung putukan. May nakita akong putukan, ganyan. So sana, kung ano man ito, ang future events naman ay may 75%. So, wag naman nating ipagdasal na may ganito talaga. But ito ay nakikita ko sa card. Ito po yung may yung insight po sa future na may pangyayari na kaguluhan sa karsada po ito at may putukan. Yun po ang nakikita ko sa card na to. So, isa sa mga kaaway po ni Vice President Sara Duterte na masaktan po dito. So, yun lang ang pwede kong ibigay na yung information po sa inyo ay yun lang. So, may nakita akong ulitin ko, may nakita ako sa card na to na kaguluhan sa kalsada, aksidente or may nakita kasi akong putukan, may madisgrasya na isa sa mga kalaban po sa mga Duterte. Pero hindi po mga Duterte ang may gawa nito, kundi yung mga grupo po ito ng mga tao na galit sa gobyerno. So sila po yung mag-alsa. Sila po yung yung talagang parang hinahamon na nila ang gobyerno na pababain po kung sino man ngayon ang nakaupo. So yun ang nakikita ko. Ngayon, ang advice card po ni BP Sara from our highest power na ipagpagtuloy lang niya ang kanyang laban. Mas lakasan pa niya ang kanyang willpower, determinasyon dahil ang kanyang success ay nasa horizon na po. Malapit na pong matapos, malapit na pong babagsak ang mga taong gumagawa sa kanila nito. Na malapit na ba itong magbayan sa kanyang physical world at lahat ng kanyang kalaban ay may kalalagyan at katapusan. So ito ay sad ending, yung painful talaga na mga pangyayari. So may nakikita akong traiduran. Traiduran talaga sa loob sa kaaway po ng mga Duterte. Sila ay magtatraiduran, yung pabagsakan sa kanila nang galing yung mismo yung gulo, yung may mga sekreto pa na mabubunyag in the near future. At sila po ang mag-away-away.
So, nang dahil sa mga sekreto na magsilabasan in the near future, may mga tao na talagang matitrigger na at galit na dahil sa mga malalaman nila in the near future na parang hindi na talaga kakayanin ng mga taong ito. So, yun nga. Yun ang ang advice po ng highest power, uulitin ko kay VP Sara na mas lakasan pa niya ang kanyang sarili, tatagan. Mas lakasan niya ang kanyang willpower, determinasyon dahil malapit na po yung success niya. Na talagang nakikita ko dito na mananalo siya. Mananalo siya. Nakikita ko dito sa mga card na to. Kasi itong card na to, yung hindi na aandar yung pera. Hindi na sasantuhin ang pera ng mga tao. At pera rin ang dahilan kung bakit sila mag-away-away. At talagang ang universe na po yung gagawa ng paraan para po yung matapos na po ang mga pangyayaring ito. So, hindi na po pagbibigyan ng universe. Nakikita ko sa card na to na may katapusan na ang pera ay nag-reverse na po siya na hindi na po yan sasantuhin po ng universe. Kasi nga, may divine intervention. Yung universe ang gagawa ng paraan para masiayos po ang lahat ng pangyayari sa Pilipinas. So, yun lang po mga kayang starot. So, wala pong mga katanungan. Ngayon, so, siguro sunod, kasi nga, yung mga katanungan na tinatanong kasi ay parang risky na po. So, ito lang ang information na pwede kong ibigay sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa reading na to. At God bless po sa inyong lahat.